Isabel, anak, tungkol sa Pasko, wala na kasing sapat na espasyo. Iyan ang eksaktong mga salita na sumampal sa akin mula sa kabilang linya ng telepono. Hindi sigaw, hindi mura. Isang malumanay na boses ng sarili kong ina. Pero ang dating sa akin, parang isang sampal ng katotohanan na nagpayanig sa buong mundo ko. 3 linggo bago ang Pasko. 9:09 na ng gabi at nakaupo ako sa opisina ko sa loob ng kondo ko sa Bonifacio Global City. Tanaw ko mula sa bintana ang libo-libong ilaw ng syudad, mga ilaw na sumisigaw ng saya ng pagdiriwang ng Pasko. Pero sa loob-loob ko, isang malamig na kadiliman ang biglang bumalot. Wala nang sapat na espasyo. Paulit-ulit na tumakbo sa isip ko ang mga salitang iyon. Isang simpleng pangungusap, pero ang bigat. Para akong sinabihan na wala kang lugar dito. Sa sarili kong pamilya. Narinig ko pa ang boses ni Mama sa telepono, puno ng paglalambing na may kasamang pait. Kasi anak, darating ang buong pamilya ni Marco, asawa ng Ate Cristina mo. Ang mga magulang niya, mga kapatid, mga asawa nila, lahat ng mga bata, alam mo na, galing pa silang Cebu. Puno na talaga ang bahay. Sa kanyang boses, narinig ko ang isang matamis na paumanhin. Pero sa likod noon, may isang mensaheng hindi niya sinabi ng diretsyo, pero malinaw na malinaw kong naramdaman. Ang mensaheng nagsasabing, sila, kumpleto sila, may mga pamilya, ikaw, single ka pa rin. Magiging awkward lang para sa'yo, Isabel. Magiging iba ka. Habang nagsasalita siya, nai-imagine ko ang eksena. Ang ate kong si Cristina, ang perpektong anak, nakangiti sa tabi ng kanyang matagumpay na asawa. Ang buong pamilya, nagtatawanan, nagkakantahan ng mga Christmas carol sa bahay namin sa Batangas. At ako ang blankong espasyo sa family picture. Ang pirasong hindi kasya sa puzzle. Imbes na sumigaw, imbes na umiyak, ibinaba ko lang ang ballpen na hawak ko. Dahan-dahan. Tumingin ako sa labas, sa mga naglalakihang gusali, at huminga ako ng malalim. Isang malamig na hangin ang pumasok sa dibdib ko. Manhid, iyon ang naramdaman ko. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang pagiging manhid na dulot ng paulit-ulit na sakit. Ngumiti lang ako. Isang ngiting mapait, isang ngiting para lang sa akin. Isang ngiting nagsasabing, okay lang, sanay na ako. Ako si Isabel Reyes, 31 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging anino ng ate ko. Siya ang ginto, ako ang tanso. Siya ang tagumpay na madaling ipagmalaki. Ako ang komplikado. Ang anak na nagtatrabaho sa telebisyon, isang mundong hindi nila maintindihan. Bawat tawag, bawat pag-uusap, laging ganito ang takbo. Ang ate mo, na-promote na bilang senior accountant. Ang bayaw mo magbubukas ng bagong klinika. Ang ate mo, nagpaplano ng magka-baby. At ako, kamusta ang show mo, anak? Palagi nilang tinatawag na show ang trabaho ko. Para bang isa lang itong libangan, isang bagay na hindi seryoso. Hindi nila alam na ang show na yon ay isang production company na ako mismo ang nagtayo mula sa wala. Isang kumpanyang pinagpuyatan ko, iniyakan at pinaghirapan gabi-gabi habang sila ay mahimbing na natutulog. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang mga pagkumpara. Tiniis ko ang pakiramdam na hindi ako sapat. Tiniis ko ang mga tingin na parabang nagtatanong, kailan ka ba mag-aasawa? Kailan ka ba magkakaroon ng normal na trabaho? Tiniis ko lahat dahil pamilya ko sila. Pero ngayong gabi, habang nakatingin ako sa kumikinang na syudad, may nagbago. Ang sampal na naramdaman ko sa telepono ay hindi lang sakit. Gisingin mo ako. Dahil heto ang plot twist. Heto ang resibong hindi nila alam na hawak ko. Hindi nila alam na ang maliit kong production company ay kasasara lang ng isang deal sa isang major streaming platform. Hindi isang deal, kundi 3. 3 original series na ang anak nilang wala lang ay 2 beses nang na-nominate para sa isang Emmy Award. Oo, isang Emmy. Hindi nila alam na ang libangan ko ay isang kumpanyang may halagang 5 bilyong peso. Bilyon. Hindi milyon. Hindi nila alam. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang awkward at single nilang anak, ang anak na wala ng espasyo,
Sa bahay nila ngayong Pasko, ay may personal na yaman na nagkakahalaga ng halos 2 bilyong peso. Hindi nila alam ang lahat ng ito dahil hindi sila kailanman nagtanong. Kaya ngayong gabi, habang pinaplano nila ang kanilang perpektong Pasko, ako naman ay magsisimulang magplano ng sarili kong bagong taon. Isang bagong taon na magiging resibo ng lahat ng kanilang pagkukulang. Kung naramdaman mo na parang estranghero ka sa sarili mong pamamahay, kung minsan, pakiramdam mo ay invisible ka sa mata ng mga taong pinakamamahal mo, i-like at i-share mo ang video na ito dahil hindi ka nag-iisa. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Mula Luzon, Visayas o Mindanao o kahit saang parte ng mundo. Gusto naming marinig ang kwento ninyo. Dumating ang gabi ng Disyembre 24, ang bisperas ng Pasko, ang Noche Buena. Sa buong Pilipinas, ang gabing ito ay sagrado. Ito ang gabi ng pamilya, ng pagsasama-sama, ng pagpapasalamat. Pero para sa akin, ang gabing ito ay isang mahabang katahimikan. Ang apartment ko sa Bonifacio Global City ay malawak at maganda, pero ngayong gabi, ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng kalungkutan. Sa labas ng aking bintana, ang mga ilaw ng Pasko ay kumukutitap na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Naririnig ko sa malayo ang mahinang tunog ng mga paputok at ang masayang hagik-gikan ng mga pamilyang nagdiriwang. Samantalang ako, narito, mag-isa. Nag-isip akong magluto. Sinubukan kong isipin ang mga paborito kong pagkain tuwing Pasko. Ang hamon na may matamis na sarsa, ang queso de bola, ang mainit na tsokolate. Pero parang walang lasa ang lahat. Walang saysay kung mag-isa ka lang kakain. Kaya sa huli, ang naging Noche Buena ko ay isang box ng pad thai na in-order ko mula sa isang food delivery app. Habang binubuksan ko ang lalagyan, hindi ko maiwasang isipin ang aming bahay sa Batangas. Sigurado ako sa mga oras na ito, ang aming mesa ay puno. Puno ng pagkain, puno ng tao, puno ng tawanan. Ang amoy ng lechon at ng bagong lutong bibingka ay tiyak na nangingibabaw sa hangin. At ang pamilya ko, sila ay kumpleto, masaya. Binuksan ko ang aking telebisyon at naghahanap ng isang lumang pelikula, kahit ano na lang para magkaroon ng ingay sa loob ng aking tahimik na mundo. Pero ang katahimikan na pinipilit kong takasan ay hindi lang nasa paligid ko. Nasa loob ko ito. Nasa puso ko. Ang telepono ko na karaniwang walang tigil sa pagtunog dahil sa trabaho ay nanatiling tahimik. Walang tawag mula kay mama. Walang text mula kay papa. Walang Merry Christmas man lang mula sa ate kong si Christina. Para bang sa gabing ito, sa kanilang perpektong mundo, ako ay hindi nag-e-exist. Bandang 8:00 ng gabi, habang isusubo ko na sana ang pagkain ko, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang notification. Hindi tawag, hindi text, kundi isang notification mula sa Instagram. Binuksan ko ito at doon bumungad sa akin ang isang larawan na parang isang punyal na itinarak sa aking dibdib. Iyon ang post ng ate kong si Christina. Isang perpektong family picture. Nandun silang lahat nakapalibot sa aming malaking Christmas tree. Si mama at papa, magkatabi. Ang mga ngiti nila ay abot langit. Si Christina at ang asawa niyang si Marco, masayang masaya. At ang buong pamilya ni Marco, mula sa mga magulang niya hanggang sa mga pamangkin, lahat nandoon. Ang caption, "Blessed to spend Christmas with family." May kasama pang pulang puso. At ang hashtag, "Mening Paskong Pamilya." Tinitigan ko ang litrato ng matagal. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat masayang mukha, hinanap ko ang sarili ko kahit alam kong imposible. At doon, sa pagitan ni Papa at ni Christina, may isang maliit na espasyo. Isang puwang. Doon dapat ako nakatayo. Iyon ang espasyo ko. Pero wala ako doon. Pinalitan ng hangin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi lang dahil walang sapat na espasyo sa bahay. Ito ay dahil sa kanilang paningin. Wala akong espasyo sa kanilang perpektong larawan ng pamilya. Ibinaba ko ang telepono. Ang pad thai sa harap ko ay biglang lumamig. Nawalan ako ng gana. Ang Pasko ay naging isang mapait na paalala ng lahat ng bagay na wala ako. Kinabukasan, Pasko na. Ngunit para sa akin, isa lang itong ordinaryong araw.
Ang sakit ng nakaraang gabi ay hindi nawala. Sa halip, ito ay naging isang mabigat na kumot na bumalot sa aking buong pagkatao. Nagkulong lang ako sa aking apartment, pinanood ang mga ulap na dumaan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay isang pagkakataon para sa isip ko na balikan ang lahat, ang bawat pagkumpara, bawat maliit na pagbaliwala, bawat pagkakataon na naramdaman kong ako ang pangalawa, ang reserba. Pagod na ako. Pagod na akong maging biktima sa sarili kong kwento. Pagod na akong maghintay ng imbitasyon na hindi naman darating. Pagod na akong maghanap ng espasyo na hindi naman para sa akin. Sa gitna ng aking kalungkutan, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Isang mukha, isang pangalan. Alejandro Alex del Rosario. Isang bilyonaryong tech investor na nakatrabaho ko sa isang documentary series 2 taon na ang nakalipas. Naging magkaibigan kami sa isang profesional na paraan. Matapos ang aming proyekto, ilang beses niya akong inimbita sa mga events, mga party, mga gathering, lalo na ang kanyang taunang selebrasyon ng bagong taon sa kanyang pribadong yate sa Palawan. Isang imbitasyon na laging nakabukas para sa akin at sa bawat pagkakataon palagi akong tumatanggi. Masyadong busy, sabi ko. Maraming trabaho. Ang totoo, natatakot akong pumasok sa isang mundo na napakalayo sa akin. Pero ngayon, iba na. Ngayon, ang mundong iyon ay parang isang kanlungan. Kinapa ko ang aking telepono. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang hinahanap ko ang kanyang numero. Anong sasabihin ko? Hindi kami nag-usap ng ilang buwan. Baka nakalimutan na niya ako, baka isipin niyang ang kapal ng mukha ko. Pero mas makapal na ang sakit na nararamdaman ko. Wala nang masasama pa dito, kaya pinindot ko ang call button. 2 ring lang sumagot siya. Isabel, what a surprise! Merry Christmas! Ang boses niya ay malalim at kalmado, parang isang pamilyar na himig. Merry Christmas, Alex, sabi ko. Sinusubukang patatagin ang aking boses. Sana hindi ako nakakaistorbo. Never. Kamusta ka? How was your Christmas? Tanong niya. Isang simpleng tanong pero parang isang dagok. Tahimik, sagot ko. Masyadong tahimik. Huminga ako ng malalim. Ito na. Alex, gusto ko lang sanang itanong. Yung imbitasyon mo sa Palawan, bukas pa ba yon? Narinig ko ang isang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Isang tawang hindi nang iinsulto, kundi isang tawang parang natutuwa. Para sa'yo, Isabel, laging bukas. So you're finally saying yes. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ko ay nawala. Napalitan ito ng isang pakiramdam ng determinasyon. Ito na ang aking pagbawi. Ito na ang aking pagkakataon na isulat muli ang aking kwento. Hindi na ako ang Isabel na naghihintay. Ako na ang Isabel na gagawa ng paraan. Oo, Alex, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay buo at matatag. I'm saying yes. Excellent, sagot niya. I'll have my assistant send you the details. Aalis tayo sa 29. Magdala ka ng magandang damit. We're celebrating properly this year. Pagkababa ko ng telepono, nakatayo lang ako sa gitna ng aking sala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi pa, sa ngayon. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa sarili ko. Ito ay tungkol sa pagpili sa aking sarili dahil sa wakas naintindihan ko na kung hindi ko pipiliin ang sarili ko, walang sino man ang gagawa nito para sa akin. Ang biyahe papuntang Palawan ay parang isang panaginip. Pagdating ko sa pribadong daungan kung saan nakadaong ang yate ni Alex, pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang eksena sa pelikula. Ang yate na pinangalan ng katahimikan ay hindi lang isang bangka. Isa itong lumulutang na mansyon. 5 palapag ng purong karangyaan kumikinang sa ilalim ng araw. Isang helicopter ang nakaparada sa helipad nito. Ang mga staff na nakaunipormeng puti ay magalang na bumabati sa bawat panauhin. Naramdaman ko ang hiya. Ako na may daladalang isang maleta ay parang isang langgam sa gitna ng mga higante. Sinalubong ako ni Alex sa may hagdan. Isa, you made it, sabi niya, na may malawak na ngiti.
Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na nagparamdam sa akin ng pagtanggap. Welcome aboard. Halika, ipapakita ko sa iyo ang iyong suite. Ang loob ng yate ay mas nakakamangha pa. Puno ito ng mga tao, mga bigating pangalan sa mundo ng teknolohiya at negosyo, isang sikat na artista na sa TV ko lang nakikita, isang kilalang chef na abala sa paghahanda ng mga pagkain. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain, at ang tunog ng mahinang jazz music ay sumasabay sa tawanan ng mga bisita. Ito ay isang mundo na napakalayo sa aking nakasanayan. Dinala ako ni Alex sa aking suite. Mas malaki pa ito sa unang apartment na inupahan ko sa Maynila. Mayroon itong sariling balkonahe na may tanawin ng napakalinaw na tubig ng El Nido. Magpahinga ka muna, sabi ni Alex. Magkita tayo sa deck mamaya para sa paglubog ng araw. Nang gabing iyon, habang nakatayo kami sa pinakamataas na deck ng yate, pinapanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa karagatan, hindi ko maiwasang mamangha. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. This is incredible, sabi ko sa kanya. It is, sagot niya habang nakatingin sa akin. Pero mas maganda ito kung may kasamang mabuting kaibigan. I'm glad you came. Ako rin, sabi ko. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtanong. Alex, paano mo nalaman ang tungkol sa trabaho ko? Ngumiti siya. Isa, I watch everything you make. Isa ka sa pinakamagagaling na producer sa industriya ngayon. That series you produced about climate scientists, brilliant. Dapat nanalo ka ng Emmy para doon. Natigilan ako, Emmy. 2 beses akong na-nominate at ni minsan, hindi ko ito nabanggit sa pamilya ko. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil sa tuwing susubukan ko, laging may mas mahalagang balita tungkol kay Christina. Laging may mas importanteng kwento. At heto ang isang taong halos hindi ko kilala, na hindi lang alam ang tungkol dito, kundi naniniwala pa na karapat-dapat akong manalo. I don't think my family would agree with you, mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Then your family doesn't know what they're looking at. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagkilala, validation. Sa gabing iyon, sa gitna ng karagatan, sa isang mundo na hindi akin, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman kong ako ay nakikita. Hindi bilang ang kapatid ni Christina, hindi bilang ang single na anak, kundi bilang si Isabel. At iyon ay sapat na. Ang bisperas ng bagong taon ay puno ng mahika. Nagkaroon ng isang grandiosong hapunan sa main deck ng yate. Ang mesa ay napapalibutan ng mga kumikinang na ilaw at ang bawat putahe ay isang obra maestra. Ang hangin ay puno ng tawanan at kwentuhan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong bahagi ako ng isang selebrasyon, hindi isang tagalabas na nakatanaw mula sa malayo. Sumayaw kami, uminom ng champagne, at nang pumatak ang hating gabi, isang nakakabighaning fireworks display ang nagliwanag sa madilim na kalangitan. Habang pinapanood ko ang mga makukulay na pagsabog, naramdaman ko ang pag-asa. Siguro, ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Kinabukasan, sa araw ng bagong taon, habang kami ay nag-aalmusal sa deck, nangyari ang isang bagay na hindi planado, pero magiging susi sa lahat. Naghahanda ang personal chef ni Alex ng isang napakasarap na seafood feast. Magkatabi kami ni Alex sa isang mahabang mesa, nagtatawanan dahil sa isang kwento niya tungkol sa kanyang mga unang araw bilang isang negosyante. Ang tawa ko ay totoo. Ang ngiti ko ay hindi pilit. Sa sandaling iyon, masaya ako. Isa sa mga bisita, isang sikat na photographer, ang biglang nagsabi, "Wait, don't move!" Itinutok niya ang kanyang kamera sa amin at kumuha ng ilang litrato. "That's a great shot," sigaw niya. "You two look perfect together." Lumapit siya at ipinakita sa amin ang kuha sa screen ng kanyang kamera. Natigilan ako, totoo nga. Isa yung perpektong litrato. Nasa likod namin ang asul na karagatan ng Palawan. Pareho kaming nakangiti ng malapad, ang mga mata namin ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kamay ni Alex ay malapit sa kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi kami magkahawak,
Pero ang lapit namin sa isa't isa ay nagpapahiwatig ng isang malalim na koneksyon. Mukha kaming masaya. Mukha kaming komportable. Mukha kaming bagay. "Send that to me, please," sabi ko sa photographer, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. Agad niya itong ipinadala sa aking telepono. Tinitigan ko ang litrato ng matagal. Tinitigan ko ang bersyon ng sarili ko sa larawang iyon. Isang babaeng puno ng kumpiyansa, masaya, at nagdiriwang ng bagong taon sa yate ng isang bilyonaryo sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo. Ang babaeng ito ay napakalayo sa babaeng mag-isang kumakain ng pad thai sa kanyang madilim na apartment. At bigla naisip ko ang pamilya ko. Naisip ko ang litrato nila noong Pasko. Ang litrato kung saan ako ay isang blangkong espasyo. Naisip ko ang lahat ng taon ng pagbaliwala, ng pagiging anino, ng pakiramdam na ako ay hindi mahalaga. At isang ideya ang nabuo sa isip ko. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang magbabago ng lahat. Binuksan ko ang aking Instagram. Pinili ko ang perpektong litratong iyon. Nag-type ako ng isang simpleng caption, maingat na pinipili ang bawat salita. New Year, new adventures, grateful for amazing friends. Naglagay ako ng clinking glasses at sparkles emoji. At sa huli, ginawa ko ang pinakamahalagang hakbang. Tinag ko siya. Alejandro del Rosario. Pinindot ko ang share. Pagkatapos ibinaba ko ang aking telepono. Ibinaba ko ito sa mesa, face down. At bumalik ako sa pagkain ng almusal ko na para bang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagtanim ako ng isang binhi. At hinihintay ko na lang itong tumubo at mamulaklak. Lumipas ang halos isang oras. Isang oras ng payapang kwentuhan, masarap na pagkain at magandang tanawin. Halos nakalimutan ko na ang ginawa ko, halos. Pero pagkatapos, nagsimula ito. Isang mahinang buzz mula sa telepono ko. Sinundan ng isa pa at isa pa. Hanggang sa ang mahinang buzz ay naging isang walang tigil na panginginig. Ang telepono ko sa ibabaw ng mesa ay parang isang hayop na gustong kumawala. Lahat ng nasa mesa ay napatingin dito. Ngumiti lang ako at kinuha ito. "Trabaho lang," sabi ko kahit alam kong hindi iyon totoo. Pagbukas ko ng screen, bumungad sa akin ang isang baha. 53 notifications at paakyat pa. Daan-daang likes sa loob lang ng isang oras, 73 komento, pero hindi ang bilang ang nakapagpatigil sa aking paghinga, kundi ang mga pangalan. Hindi ito mga random na followers. Ito ay mga tao mula sa aking nakaraan, mula sa aking bayan sa Batangas, mga kaibigan mula high school, mga kakilala sa kolehiyo, at ang pinakamatindi sa lahat, mga kaibigan ng mga magulang ko. Ang mga komento ay puno ng pagkabigla at pagkamangha. OMG, si Alejandro del Rosario ba yan? De Alejandro del Rosario, sulat ng isang tita na kaibigan ni Mama. "Isa, paano mo siya nakilala?" tanong ng dati kong kaklase. "Wow, living the dream," sabi ng isa pa. Ang balita ay kumakalat na parang apoy. At pagkatapos nakita ko sila, ang mga komento mula sa aking pamilya. Ang una ay mula kay Christina, nakasulat sa all caps. "Tawagan mo ako ngayon din." Sinundan ng komento ni Mama. "Isabel Marie Reyes, you call your mother this instant." At ang pinakahuli, mula kay Papa, "Totoo ba to? Tawagan mo kami." Kasabay ng mga komento, nagsimulang umulan ng mga tawag. Unang tumawag si Christina. Hindi ko sinagot. Sumunod si Papa. Hindi ko rin sinagot. Si Christina ulit. Si Mama. Isang numerong hindi rehistrado sa telepono ko. Pero sigurado akong si Marco iyon. Sunod-sunod. Walang tigil. Para silang mga desperadong taong kumakatok sa isang pintong ayaw magbukas. Tinitigan ko lang ang screen. Pinapanood ang mga pangalan nila na paulit-ulit na lumalabas. Ang bawat hindi sinasagot na tawag ay isang maliit na tagumpay para sa akin. Isang paraan para bawiin ang kapangyarihan na matagal nilang inalis sa akin. Pagkatapos ng ika-10 missed call, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong pinindot ang power button sa gilid ng telepono ko at pinili ang salitang power off. Ang screen ay nagdilim. Ang panginginig ay tumigil. Ang ingay
ay nawala. Katahimikan. Itinaas ko ang aking ulo at ngumiti sa mga kasama ko sa mesa na nagtatakang nakatingin sa akin. Pasensya na, sabi ko. Masyadong maingay. Itinabi ko ang aking patay na telepono at kumuha ng isang baso ng champagne. Itinaas ko ito. Cheers, sabi ko sa kanila, to new adventures. Sa loob ng 3 araw, ang aking mundo ay naging tahimik. 3 araw ng kaluwalhatian. 3 araw na walang pamilyang tumatawag, walang kapatid na naninigaw, walang magulang na nagtatanong. 3 araw na ako lang at ang karagatan. Sa 3 araw na iyon, natutunan kong hindi pala nakakatakot ang katahimikan. Sa katunayan, ito pala ang pinakamatamis na tunog sa lahat. Ang mga sumunod na araw sa Palawan ay ginugol ko sa pag-iisip. Malayo sa ingay ng Maynila, malayo sa bigat ng aking pamilya, nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ang aking buhay. Sa bawat paglubog ng araw, sa bawat paghampas ng alon, unti-unti kong natagpuan ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Si Alex ay umalis pagkatapos ng ilang araw. Kailangan niyang bumalik sa California para sa negosyo. Bago siya umalis, kinausap niya ako. Isa, seryoso ako sa lahat ng sinabi ko, sabi niya. Tungkol sa pag-invest sa kumpanya mo at tungkol sa atin. Gusto kitang makilala ng mas mabuti. Walang pressure. Pero kapag handa ka na, gusto kitang yayain sa isang tunay na date. Ang sinseridad sa kanyang mga mata ay nagpainit sa aking puso. Pinayagan niya akong manatili sa yate hanggat gusto ko. Isa yung alok na hindi ko tinanggihan. Ginamit ko ang panahong iyon para magplano. Hindi na ako ang Isabel na tatakbo. Ngayon, ako na ang Isabel na haharap. Pagbalik ko sa Maynila noong Enero 15, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Pagdating ko sa aking apartment, 10 minuto pa lang ang nakalilipas, tumunog na ang landline ko. Alam kong sila yon. Sila lang ang tumatawag doon. Huminga ako ng malalim at sinagot ito. Si Christina. Isabel, sa wakas! Alam mo ba kung gaano mo kami pinag-alala at ginawang baliw? Sigaw niya mula sa kabilang linya. Hello, Ate Chris. Kamusta ka? Kalmado kong sagot. Kamusta ako? Kamusta ako? 2 linggo akong sumasagot sa mga tanong ng lahat. Lahat gustong malaman kung ano ang meron sa inyo ni Alejandro del Rosario. Ang mga tita, mga kaibigan ni Mama, hindi tumitigil sa pagtawag. Mukhang stressful nga yan, sabi ko, na walang bahid ng simpatya. Sobra! Bakit hindi mo sinabi sa amin na kilala mo siya? Bakit hindi mo sinabi na kayo na? Hindi kami. Magkaibigan kami pagtatama ko. At hindi ko sinabi sa inyo dahil hindi naman kayo nagtanong tungkol sa buhay ko. Natahimik siya sandali. Anong pinagsasabi mo? Siyempre nagtatanong kami. Hindi, ate. Nagkukwento kayo tungkol sa buhay ninyo. Ako, nakikinig, palaging ganun. Umakyat ang pait sa lalamunan ko. Hindi ninyo ako inimbita sa Pasko. Hindi ko desisyon yon. Kina Mama at Papa yon, depensa niya. At wala kang sinabi, giit ko. Nag-post ka pa ng picture na may caption tungkol sa pamilya. Nandoon kayong lahat maliban sa akin. At hindi mo naisip na masasaktan ako. Hindi siya nakasagot. Doon ko nalaman na tama ako. Hindi mo naisip dahil hindi mo ako iniisip. Walang sino man sa inyo ang umiisip sa akin. Hanggang sa bigla akong lumitaw sa isang yate kasama ang isang bilyonaryo. Ngayon, bigla kayong lahat interesado. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya ulit. Mas mahina na ang boses. Gusto kang makita ni na Mama at Papa. Gusto ka nilang makausap. Sigurado ako, sabi ko. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako para sa hapunan sa susunod na Sabado. At ate, may isasama ako. Pagkababa ng telepono, alam ko na ang susunod kong gagawin. Tinawagan ko si Alex. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Kailangan ko ng pabor, sabi ko. Gusto ng pamilya ko na makipagdino at gusto kong sumama ka. Narinig ko ang ngiti sa kanyang boses. Isang karangalan isa, kailan? Sa Sabado, sa Batangas. Fair warning, Alex. It's going to be uncomfortable. Sounds like fun, sagot niya. At pagkatapos nagsalita siya ng may sinseridad. Isa. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita sa kanila, di ba? Dahil kung oo, sasama pa rin ako. Pero gusto kong malaman mo, interesado ako sa iyo, hindi sa pagpapatunay ng kahit ano sa pamilya mo. Alam ko, Alex.
At interesado rin ako sa'yo, amin ko. Pero kailangan din nila akong makita, ang totoong ako, at ang pagkakaroon mo doon, it makes a statement. Then let's make that statement together, sabi niya. Ang entablado ay nakahanda na. Ang kailangan na lang ay ang pagbubukas ng kurtina. Dumating ang araw ng Sabado. Nagdi-drive ako papuntang Batangas. Ang puso ko ay kabog ng kabog, isang halo ng kaba at determinasyon. Nakasalubong ko si Alex sa labas ng bahay namin. Lumipad siya mula California, sakay ng kanyang private jet kaninang umaga lang para sa hapunan na ito. Ready for this? Tanong ko. Ngumiti siya. Absolutely. Huminto kami sa tapat ng pinto. Ang pamilyar na pinto na minsan kong itinuring na tahanan. Huminga ako ng malalim at nag-doorbell. Si Mama ang nagbukas. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta kay Alex. Nakita ko ang pagkabigla, ang pagtatangkang pumalma, at ang pagkamangha sa kanyang mukha. Anak, nandito ka na, at ikaw siguro si Ginoong Alejandro del Rosario. It's wonderful to meet you, Mrs. Reyes, sabi ni Alex, habang kinakamayan ng aking ina. Isabel has told me so much about you. Isang magalang na kasinungalingan, pero si Mama namula sa tuwa. Pumasok kami. Lumabas si Papa mula sa sala at natigilan siya nang makita si Alex. Ang aking ama na palaging puno ng kumpiyansa ay biglang naging aligaga, hindi alam ang gagawin. Si Cristina at Marco ay bumaba mula sa hagdan, halatang nag-ayos ng husto para sa okasyon. Lahat sila ay nakatuon kay Alex, nag-uunahan na batiin siya, na mag-alok ng inumin, na paupuin siya. Para akong hangin na kasama lang. Pero okay lang. Dahil hindi ito tungkol sa akin ngayong gabi. O baka naman, ito pala ay tungkol sa akin sa paraang hindi pa nila naiintindihan. Sa hapagkainan, sinubukan nilang maging normal. Pero ang tensyon ay parang isang makapal na hamog na bumabalot sa amin. Si Papa ang unang nagsalita. So Alejandro, sabi niya, nabanggit ni Isa na nasa teknolohiya ka. Ngumiti si Alex. Nag-i-invest po ako sa mga tech companies at nagtayo rin ng ilan nung araw. He's being modest, pa, sabat ko. Itinayo niya ang Tech Core na ibinenta niya sa Microsoft sa halagang 130 bilyong peso. Narinig ko ang mahinang pagbagsak ng kutsara sa plato. Ang baso ng alak ni Mama ay natigilan sa ere. 130 bilyon? Halos pabulong niyang ulit. It was a good exit, sabi ni Alex, na parang wala lang. Pero mas interesado ako ngayon sa pagtulong sa mga bagong negosyante, mga taong tulad ni Isa. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Isa? Tanong ni Cristina. Anong ibig niyang sabihin? Dito na nagsimula si Alex. I've been trying to convince Isabel to let me invest in her production company, paliwanag niya. She's doing remarkable work. Yung documentary series niya tungkol sa climate change. Brilliant, award-worthy. I told her she should have won the Emmy. Na-nominate ka sa Emmy? Gulat na tanong ni Mama. 2 beses po pagtatama ko. Hindi mo sinabi sa amin yan, sabi ni Papa. May bahid ng paninisi sa boses. Sinabi ko po, pero abala kayo sa pag-uusap tungkol sa promotion ni Ate Chris. Hindi ninyo narinig. Isang nakakabinging katahimikan. Sinubukan ni Mama na bawiin ang sitwasyon. Well, we're so proud of you, sweetie. Hindi ko na napigilan. Talaga po? Kasi hindi ninyo ako inimbita sa Pasko. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng aming hapunan. Isabel, saway ni Cristina, wag ngayon. Bakit hindi ngayon? Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado pero matatag. Gusto ninyong makilala si Alex? Gusto ninyong malaman ang buhay ko? Heto, ito ang buhay ko. Ito ang ginawa ninyo. Sinubukan nilang magpaliwanag tungkol sa espasyo, tungkol sa hindi sinasadya. Pero hindi na ako nakinig. Tumingin ako sa kanilang lahat. Sabihin ninyo sa akin ang isang bagay tungkol sa trabaho ko. Isang series na ginawa ko. Isang award na napanalunan ko. Kahit isang bagay lang na alam ninyo talaga. Walang nakasagot. Tumingin sila sa isa't isa, naghahanap ng sagot na hindi nila mahahanap. Hinawakan ni Alex ang kamay ko sa ilalim ng mesa. At nagsalita siya.
Hindi alam ng pamilya ninyo na pinapatakbo mo ang isa sa pinakarespetadong independent production company sa Maynila. Hindi nila alam na gumawa ka na ng content para sa Netflix, HBO at Amazon. Hindi nila alam na na-feature ka na sa Variety at Forbes. At hindi nila alam, sabi niya, habang tumitingin ng diretso sa aking mga magulang, na ang halaga mo ay 2 bilyong peso at ang kumpanya mo ay malapit ng magsara ng isang deal na magti-triple niyan. 2 bilyong peso. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Christina, ang pagbuka ng bibig ni Mama, ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Papa, ang lahat ng kanilang mga hinala, ang lahat ng kanilang mga tanong nasagot sa isang iglap. Ang katotohanan, sa wakas, ay nasa ibabaw na ng hapagkainan. Pagkatapos ng revelasyon ni Alex, ang katahimikan sa hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa dati. Hindi ito ang awkward na katahimikan kanina. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagkabigla, pagsisisi, at marahil isang unting hiya. Ang pamilya ko na kanina lang ay puno ng kumpiyansang nakikipag-usap sa isang bilyonaryo ay para na ngayong mga batang napagalitan, hindi alam kung saan titingin o ano ang sasabihin. Sila ay nakatingin sa akin, pero sa unang pagkakataon, ang tingin nila ay iba. Para bang ngayon lang nila ako tunay na nakita. Hindi bilang ang kapatid ni Christina o ang single na anak, kundi bilang isang taong may sariling mundo, sariling tagumpay, at sariling halaga. Si Mama ang unang nagsalita. Ang boses niya ay basag, puno ng luha. Anak, hindi namin alam. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang tanong na iyon ay parang isang maliit na patak ng gasolina sa apoy na matagal nang nag-aalab sa loob ko. Sinubukan ko, Ma, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado pa rin, pero may diin. Sa loob ng maraming taon sinubukan ko. Pero palagi kayong abala sa pagdiriwang ng tagumpay ni Ate Chris. Palagi ninyong minamaliit ang ginagawa ko bilang isang show lang. Kaya tumigil ako. Tumigil akong sumubok dahil nakakapagod umasa na makikinig ang mga taong ayaw namang makarinig. Pero pamilya mo kami, sabi ni Papa. Ang boses niya ay mahina. Talaga po, Pa. Kasi ang pamilya naglalaan ng oras, ang pamilya gumagawa ng espasyo, ang pamilya nagmamalasakit sa buhay mo, kahit na iba ito sa inaasahan nila. Tinawagan lang ninyo ako pagkatapos ng 6 na buwan dahil nakita ninyo ang litrato ko kasama si Alex. Bigla akong naging interesante. Bigla akong naging mahalaga. Hindi na napigilan ni Mama ang kanyang mga luha. Patawarin mo kami, Isabel. Patawarin mo kami. Hindi namin namalayan na nasasaktan ka na pala namin, na pinaramdam namin sa'yo na invisible ka. Masyado kaming nakatuon sa conventional na tagumpay ni Christina, hindi namin nakita ang sarili mong liwanag. Tiningnan ko siya, ang aking ina. Sa gitna ng kanyang mga luha, nakita ko ang sinseridad. Nakita ko ang totoong pagsisisi. Nagpasko akong mag-isa, Ma, sabi ko nang mahina. Habang kayo ay masayang magkakasama, at doon naintindihan ko, hindi ko na kailangan ng approval ninyo. Hindi ko na kailangan na makita ninyo ako. Nakabuo ako ng buhay na ipinagmamalaki ko. May mga tao na sa buhay ko na nagpapahalaga sa akin. Tiningnan ko si Alex at ngumiti siya. Pero, pagpapatuloy ko, gusto kong magkaroon ng tunay na relasyon sa inyo. Isang relasyon kung saan kilala ninyo talaga ako. Pero mangangailangan iyon ng effort mula sa inyo. Totoong effort. Gagawin namin, mabilis na sabi ni Papa. Kahit anong kailangan gagawin namin. Ibig sabihin niyan, makikinig kayo. Totoong pakikinig. Ibig sabihin niyan, ipagdiriwang ninyo ang tagumpay ko kahit hindi ito kasal o promotion. At ibig sabihin niyan, sabi ko, habang tinitingnan sila isa-isa, gagawa kayo ng espasyo para sa akin, literal at figuratively. Gagawin namin, anak, pangako ni Mama. Gagawin namin. Ang hapunan na iyon ay hindi naging masaya. Ito ay naging simula. Ang simula ng mahabang proseso ng paghilom. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko ang kanilang pagbabago. Tumatawag na si Mama hindi para magkwento, kundi para magtanong. Si Papa nagbabasa na ng mga articles tungkol sa industriya ko.
Minsan nagulat ako nang tumawag si Christina para humingi ng tawad. "Sorry Isa," sabi niya. "Sorry kung naging pabaya akong ate." Samantala, ang relasyon namin ni Alex ay namukadkad. Ang dinner na iyon ay naging simula ng maraming tunay na date at pagkalipas ng ilang buwan, tinupad niya ang kanyang pangako. Nag-invest siya ng 850 milyong peso sa aking kumpanya. Lumaki kami, nag-hire ng mas maraming tao at nagsimulang gumawa ng 3 bagong serye. Nag-host sina mama at papa ng isang celebration dinner. At sa gabing iyon, ang bida ay ako. 1 taon. 1 taon ang lumipas mula sa gabing iyon sa Batangas. 1 taon ng dahan-dahang pagbabago, ng mahihirap na pag-uusap at ng unti-unting paghilom. Ang relasyon ko sa aking pamilya ay hindi perpekto. May mga pagkakataon pa rin na nararamdaman ko ang lumang sugat, ang pagiging sobrang anak. Pero ngayon, mas marami ng magagandang araw kaysa sama-sama. Natuto na silang makinig, natuto na silang magtanong, at higit sa lahat, natuto na silang gumawa ng espasyo. Nung nakaraang Pasko, ako ang una nilang tinawagan. "Anak, siguraduhin mong may espasyo ka sa schedule mo para sa Noche Buena, ha?" sabi ni Mama. "Ikaw ang mag-ukit ng hamon." Ngumiti ako. Isang maliit na bagay, pero napakalaki ng kahulugan. Ngayon, bisperas na naman ang bagong taon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nasa isang marangyang party na napapalibutan ng mga estranghero. Nandito ako kung saan nagsimula ang lahat, sa yate na katahimikan, sa gitna ng karagatan ng Palawan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Nakatayo ako sa deck, nakasandal sa mga braso ni Alex, habang pinapanood namin ang mga bituin. Ang yate ay tahimik, kami lang dalawa. Ito ang regalo niya sa akin para sa aming unang anibersaryo. "You know," sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok, "1 taon na ang nakalipas. Mag-isa ka lang sa apartment mo sa gabing ito." Tumingala ako sa kanya at ngumiti. "Look at me now," sabi ko. "Look at us now," pagtatama niya. Hinigpitan niya ang kanyang yakap. "I like the sound of that." Nang pumatak ang hating gabi, isang pribadong fireworks display ang nagliwanag sa kalangitan para lang sa aming dalawa. Ang mga kulay ay sumasayaw sa ibabaw ng madilim na tubig. Bawat pagsabog ay parang isang pagdiriwang ng lahat ng aming pinagdaanan. "Happy New Year, Isabel," bulong niya sa aking tainga. "Happy New Year, Alex," sagot ko. Para sa taon kung saan, sa wakas, naging tama ang lahat para sa ating dalawa. Hinalikan niya ako, isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal at ng katahimikan. Habang ang mga paputok ay patuloy na sumasabog sa itaas namin, naisip ko ang Paskong iyon. Ang Pasko kung saan ako ay itinaboy, kung saan naramdaman kong ako ay invisible. Naisip ko kung gaano kasakit iyon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Minsan, ang pinakamasasakit na sandali sa ating buhay ang nagiging daan patungo sa pinakamagagandang pagbabago. Oo, nagpasko akong mag-isa. Pero sa kalungkutang iyon, natagpuan ko ang aking sarili. Natagpuan ko ang aking halaga. Natagpuan ko ang aking boses. At higit sa lahat, natagpuan ko ang isang tao na matagal na pala akong nakikita, kahit noong mga panahong hindi ko pa nakikita ang sarili ko.